Ang paghihiganti ni Yuji sa tulong ni Todo ay nagpahirap na kay Sukuna sapagkat ngayon na lumabas na ang full chapter 260 ay masasaksihan na natin ang isang napakaangas na labanan to the point na ang bakbaka na ito ay nagpabahala at gumulat pa kay Sukuna. This is Mr. Anmeken at sabay-sabay nating panoorin ang isang nakaka-excite na chapter. Let's go! Yo, 久しぶり. Nagsimula ang chapter sa pagpapaliwanag sa isang instrument na naka-attach sa putol na braso ni Todo. Ang instrument na ito ay tinatawag na Vibraslap at ganito po ang tunog nito in real life. At ganyan din ang pagpiplay sa instrument. At dahil sa instrument na yan ay nagagamit na muli ni Todo ang kanyang boogie-woogie. Na ayon pa dito na mula sa pagpapalakpak na na-activate niya ang boogie-woogie noon, ngayon ay na-activate na niya muli ang boogie-woogie sa collision ng wooden box at metal teeth ng Vibraslap, which will create a sound na gaya nito. Ang vibrations naman o sound na napuproduce ay nagka-count as a clap o palakpak. Na according pa rito na dahil daw sa ganito rong tunog ng Vibraslap ay nagagawa na raw ngayon nito dong makaswap ng a total of 50 times in a single second. So pwede ring i-adjust ni Todo kung 10 times o 30 o even 50 times siyang makakapag-swap sa kanyang mga target in a single second, depende kung gaano kalakas ang pagtap o paghampas niya sa kanyang Vibraslap. So grabe ang upgrade na yan mga kaibigan. Na matapos niyan ay inactivate na nga ni Todo ang kanyang boogie-woogie gamit ang instrument. Sabay makikita itong tatlo na kasalukuyang nakafocus sa kani-kanilang mga next move. At sa isipan ngayon ni Yuji, siya raw si Sukuna at si Todo ay para daw ngayong nasa isang ruleta na magsaswap ng paulit-ulit. Maya-maya pa ay inactivate na uli ni Todo ang kanyang curse technique na kung saan ay mabilis nang kumilos si Yuji na nang bago pa lang ito napansin ni Sukuna ay nag-switch na pala si Sukuna at Todo ng position na ngayon ay nasa harapan na si Sukuna ni Yuji na naghahanda ng isang suntok. Kaya naman nang susuntok na rin si Sukuna ay nag-activate na naman muli si Todo ng curse technique dahilan na naswap na naman ang positions nila ni Sukuna at nagawa ni Yujing masuntok ang tagiliran ni Sukuna at masipa naman ni Todo ang mukha nito. Bagay na ikinainis ng King of Curses. Na ayon pa rito ng narrator na ang boogie-woogie raw ngayon ni Todo ay may binding vow na naglilimit sa kanya kung ilang beses siyang makapag-swap in a single tap o hampas ng kanyang Vibraslap. Sinasabi rin dito na ang limit ng pagsaswap ay proportion lamang sa kung ilang beses tutunog ang Vibraslap. At dahil sa binding vow na yan ay nagawa niya raw ngayon na mapa-extend ang effective range ng boogie-woogie as well as maparami na rin ang targets na kanyang pwedeng iswap. Tada pa rito na tinulungan daw pala noon ni Yuta si Todo sa pagtitraining at pagpapa-improve sa kanyang bagong uri ng activation ng boogie-woogie. Sinasabi rin dito na ang kanilang pag-iensayo noon ay nangyari daw noon sa Lake Gosho Colony. Na matapos ang kanilang pag-iensayo ay nagresulta ito sa isang successful rescue plan noon ni Todo na i-rescue si Maki na natrap noon sa domain expansion ni Sukuna. At base sa info rito mga kaibigan, nakasama niya pala noon si Yuta sa Lake Gosho Colony. Posible na tumulong pala si Todo sa sneak attack noon ni Yuta kay Kenjaku na nasa Lake Gosho Colony din nung nasa time na yan. Dahilan na makikita natin mga kaibigan na sa paglingon ni Kenjaku ay nagpalit ang kanilang positions ni Yuta given na ang pagkilos din ni Yuta dito ay may ganitong SFX na lumabas gaya sa SFX na napuproduce ni Todo sa tuwing hinihit niya ngayon ang Vibraslap. So it is low-key confirmed na tumulong si Todo rito given the fact na mas malawak na ang range ng kanyang curse technique due sa kanyang binding vow. So matapos ang info na yan ay sa sumunod na eksena ay may kita na naman itong tatlo na naghahanda na. Habang sa isipan naman ni Sukuna ay sabi niyang si Todo raw ang pinaka-selfish sa lahat ng mga Jujutsu Tech Sorcerers, which is napaka-annoying raw mga kaibigan dahil sa may napakalakas daw na ego itong si Todo. Kung kaya't kahit papano ay inaamin dito ni Sukuna na ang pagdating daw ngayon ni Todo ay dito pa raw talaga sa time na di niya talaga sana gusto. Matapos niyan ay mabilis namang dumistansya si Sukuna sa dalawa. Kung kaya tumalo naman si Todo na habang nasa ere ay isinap niya kaagad ang kanyang position kay Sukuna. Kaya ngayon ay nasa vulnerable position na si Sukuna. So dito ay naghanda na si Todo ng isang sipa. Ngunit sa kanyang pagsipa ay nagawa naman ni Sukuna nang maiwasan ang atake. Bagay na ikinabigla ni Todo na ayon pa sa kanya na di niya raw alam sa kung papaano raw nagagawa ni Sukuna ang makakilos at makatalon in mid-air. Maya-maya pa ay habang nakatingin ngayon si Todo kay Sukuna ay mabilis namang kumilos si Yuji sabay kumuha ng isang bato at nilagyan niya ito ng kanyang curse energy. Na matapos niyan ay ibinato niya ito patungo kay Sukuna at habang patungo itong bato sa King of Curses ay agaran namang isinap ni Todo si Yuji sa bato na yan dahilan na nagtagumpay si Yuji makapagland ng isang napakalakas na double kick kay Sukuna at mapatumba ang King of Curses. Ngunit kaagad namang hinawakan ni Sukuna ang mukha ni Yuji at nang ihagis niya na sana ito ay agaran naman itong napansin ni Todo kaya isinap niya ang positions ni Yuji at ni Sukuna. Pero nakaredy na rin pala si Sukuna ng isang
isang suntok. Ngunit sa kanyang pagsuntok ay nag-activate ulit si Todo ng kanyang curse technique dahil na napunta si Yuji sa blind spot ni Sukuna at nasuntok ang tagiliran nito. Kaya napalingon na lamang si Sukuna. Na sa isipan niya ay napansin niya na nakakapag-swap raw si Todo kung hanggang ilang beses nito gusto. Kasi in just one tap ay pwede niyang lakasan ang paghampas upang makapag-produce ng mas maraming sound ang Vibra Slap na equivalent din sa dami sa kung ilang beses pwede ni Todo i-swap ang kanyang mga target. Pero pa ni Sukuna na the fact daw na nare-regulate daw ni Todo ang number of swaps ay na-realize niya na imposible talagang masanay sa boogie-woogie. Pero may mga pagkakataon daw na pwede niyang mabasa ang timings ni Todo sa pagsaswap. Na matapos niyan ay may kita naman si Sukuna na napatalsik ni Yuji sa isang poste matapos ang kanyang suntok kanina na sa sobrang lakas ay tumagos pa si Sukuna sa posting yan at napaatras na lamang. Pero napangiti lamang si Sukuna dito mga kaibigan nang napapansin niya na mas nagiging sharp na ang focus ni Yuji na every time raw na nasa grabing pagfo-focus na si Yuji ay ito raw ang mga pagkakataon na kumikilos na si Todo sa pag-a-activate ng boogie-woogie. At ngayon ay sa tingin ni Sukuna ay gagawa raw si Todo ng feint gaya ng ginawa nila noon kay Hanami at Mahito na papaniwalain daw siya ni Todo na magpapalit sila ng positions ni Yuji. Kaya ang ginawa ngayon ni Sukuna ay kaagad diyang naghanda ng isang suntok para suntukin si Yuji head-on na naghahanda na rin ng isang suntok mga kaibigan. Subalit in a split second ay laking gulat niya na nang papasuntok pa lamang siya ay biglang na-switch si Yuji sa isang uwak. Kaya na-realize niya na nagkamali raw pala siya ng pag-analisa. Kung kaya't para ma-counter ang susunod na move ni Yuji ay diretsong umatake si Sukuna sa kanyang blind spot sa pag-aakalang dito na aatake si Yuji. Subalit sa kanyang pagsipa ay laking gulat niya na ang kanyang tinamaan ay ang uwak lamang at si Yuji ay nasa kanyang gilid lamang o tagiliran mga kaibigan dahilan na na-realize si Sukuna na hindi raw pala nag-swap si Yuji at ang uwak. So nakagawa na naman pala si Todo ng feint kanina mga kaibigan. Kaya na may dito nakahanap si Yuji ng opening na ayon pa kay Todo na 3 layers daw ng mga panlilin lang ang kanyang ginawa para matrick si Sukuna. Na matapos niyan ay dito na nagawang masuntok ni Yuji si Sukuna ng isang napakalakas na Black Flash sa dibdib nito at bakas sa mukha nito ang damage na naidulot ng Black Flash na yan. At di lang yan ay pinabaon pa ni Yuji ang kanyang mga kuko sa dibdib ni Sukuna na nagpasuka sa King of Curses ng dugo. Matapos yan ay dito na sumigaw si Yuji habang patuloy na pinapabaon ang kanyang mga matutulis na kuko kasabay ang paghawak ng mahigpit sa isang braso ni Sukuna. Ngunit di pa rin nagpatinag si Sukuna mga kaibigan dahil gumawa lang naman ito ng hand seal ni Gojo upang mag-activate ulit ng kanyang domain expansion na ayon pa ng narrator na dahil sa pambihirang abilidad ni Sukuna pagdating sa Curse Energy Efficiency kahit bumaba na raw ang kanyang total of Curse Energy nakapantay na sa Curse Energy Reserves ngayon ni Yuta, which is by the way kahit kapantay na ang Curse Energy Reserves ni Sukuna dito kay Yuta ay still napakarami pa rin ng Curse Energy Reserves ni Sukuna kasi kilala si Yuta sa pagkakaroon ng di masukat-sukat na dami ng Curse Energy na dahil dyan sa kalagayan daw ngayon ni Sukuna pwede pa raw ni Sukuna i-activate muli ang kanyang domain expansion as many times as he wants. Subalit sa kalagitnaan ng paghahanda ni Sukuna sa pag-activate ng domain expansion bigla namang may nagbigkas ng domain expansion na hindi pa malinaw kung ang nagbigkas ba ay si Sukuna o ibang tao na dahil dyan biglang nahinto ang pag-activate ni Sukuna at napalingon siya sa kanyang gilid sapagkat may kita ang isang tao sa likod ng mga usok na yan na sa pagtitig ni Sukuna sa mga usok laking gulat niya na ang kanyang nakita ay ang vision ng multo ng isang binansagan noon na pinakamalakas na sorcerer na pinatay na ni Sukuna noon at yan ay walang iba kundi si Gojo Satoru na ngayon ay nakatingin na kay Sukuna mga kaibigan. So the question is, si Gojo nga ba ito o isa lamang itong vision o hallucination ni Sukuna? Kasi maaaring ang pag-appear ni Gojo ay gaya sa pag-appear ni Haibara sa harapan ni Nanami noon nung malapit na itong mamatay. So it could be na malapit na talagang mamatay si Sukuna. Posible din na ang paggamit ni Sukuna sa hand seal ng Unlimited Void ni Gojo ay may side effect kasi kinopya niya ang hand seal ng original owner nito. So parang hinahunt na ngayon si Sukuna ng multo ni Gojo, assuming napatay na talaga si Gojo at hindi na babalik pa. However, kung si Gojo nga talaga ito in flesh ang nagpakita ngayon kay Sukuna, pag-uusapan natin ang mga maaaring rason kung bakit buhay pa ngayon si Gojo sa susunod na video. Yun ay kung may time pa tayong makagawa ng isa pang video bago ang next chapter. Dahil dito muna natin tatapusin ang video mga kaibigan dito sa panel na ito. At sa susunod na chapter ay malalaman na natin kung sino nga ba talaga ang Gojo na ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang ating video, can I get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this, and see you guys again on my next video.